Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you, second half ng June 2026. Maraming salamat muna sa akong subscriber, yung subscriber cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakatapan ng po sa inyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin para sa personal reading details is lalagay ko dyan sa screen, dyan sa video mismo, yung aking FB Messenger. Mag-connect kayo direct doon. Check nyo lang dyan sa screen. Same lang din naman dito para hindi kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. General reading tayo, Taurus, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng maganap o mangyari. Hindi yung negative. It's a warning kasi bibigyan kayo ng warning kasi para ma-reverse nyo siya. Para iwasan nyo siya. Mangyayari siya, pero pwede siyang maiwasan. I-reverse ha. Hindi yung porque sinabi, ay may gulo, may pag-aaway. Hindi nyo na siya iiwasan. Well, mangyayari nga yun, di ba? Okay. Taurus, you have the caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. May mga pagbabago magaganap o mangyayari in some aspect of your life. Pwedeng iba sa inyo kasi dito si Candle, also this an angel of enlightenment, ano? Sa iba sa inyo is related to a family or connection ito. Maaaring magkakaroon ng mga growth, union, celebration, isa-celebrate. Or nandito yung point na you want to protect your family rin, ano? Kasi you have the angels din kasi dito. Yan. Sa iba naman sa inyo, syempre, you are very protected ng inyong guide, no? And syempre, may mga pagbabago magaganap o mangyayari sa iyo. Growth is coming sa iba. May mga romance party celebration. And syempre, when it comes sorrow over loss, is mga kalungkutan ito, no? Maraming ibig kasi sabihin when it comes to sorrow over loss. Pwedeng sa pera, pwedeng sa relasyon, pwedeng something loss. Alam niyo na yung sinasabi ko, di ba? Naring ganon. Or may mga pagtatapos na magaganap o mangyayari when it comes sa iyo. No? Pwedeng pagtatapos when it comes na isa-celebrate, di ba? Meron din kasi na iiyak na tears of joy, may mga ganon, di ba? Kasi meron tayong mga pagbabagong naganap o nangyari. When it comes to caterpillar din kasi. Yan ang nakita ko sa iba sa inyo. Pero sana wag naman yung lungkot talaga, 'di ba, na may nawalang buhay, pet mo man 'yan or someone who's connected sa iyo. You're on the right path regarding some aspect of your life. May mga obstacle pa rin naman, ano, may mga obstacle na magaganap o mangyari sa iyo basta as long as you are committed and focusing in that target is andito kasi si Sun, ibig sabihin magsasucess siya. Don't lose hope. When it comes to red and arrow, don't lose hope. Ibig sabihin, you will become successful or magsasucess yung mga bagay o mapufulfill o ma-achieve yung mga bagay na gusto mo ma-achieve sa buhay mo kasi ito yung pagbabagong magaganap o mangyayari. Sa iba, when it comes to caterpillar kasi tsaka si angel, this is a warning, ano, na handun yung point na yon na parang ngayon pa lang is winawarningan ka na. Don't ignore yung instinct mo, yung intuition mo, yung feeling gut mo, yung nararamdaman mo o kaya yung mga sign na ibibigay sa'yo, no? Pwedeng sa numbers, pwedeng by the song, pwedeng sa may tao na ipapadala sa'yo, mga ganong sitwasyon. And we have danger, especially in money matter. Mag-ingat ka na lang pagdating sa iyong kaperahan, no? Kung tingnan mo yung mga pangal siya, ibig sabihin, pwede magkakaroon ng pagkakasunduan related to trabaho, business, pera, connected. Yeah, may mga hindi magandang magaganap o mangyayari or sa iba sa inyo is mag-ingat ka na lang kasi may tao rin din dito na may masamang pakay, no? Parang may nagmamatsyag o may masamang balak or parang anytime pwede kanyang sakmalin, no? Ingat din kayo sa aso, sa iba sa inyo. And December, pwede may kakilala ka na December yung kaarawan niya or maybe this is 12 minutes, 12 hours, 12 days, 12 weeks. 4, 8, 12, mga
2 to 3 months to 4, pwedeng nandun sa or by December sa iba sa inyo. What comes dito sa sitwasyon mo is kung itong sitwasyon na ito is there's a blessing coming, ano? Dito. There's a blessing coming. Kumbaga, there's a growth happen in some aspect of your life. Maybe bago matapos ang taon na ito is may mga gaganap o mangyayaring pagbabago na magaganap sa iyo, no? Magkakaroon ng mga recovery sa ibang aspeto ng buhay mo. Pwedeng nandun sa point ngayon. Or sa iba sa inyo is a blessing na magaganap. Sa iba is andito kasi yung situation na kasi of the angel tsaka si December, may tao na magkakaroon ng pagbabago sa iyo. Either magiging cold siya sa iyo or ikaw yung magiging cold sa kanya or may cold na tao, no? Sa iba. Say, parang either hot and cold siya or magiging cold talaga siya sa iyo. Kapamilya man yan. O yung mga minsan hindi ka papansinin. Mga ganon. O meron din tayong ano dito, oh. Money or property through an inheritance, winning or windfall. We have the both. Maglalayag ba kayo? Sasakay ba kayong barko? Ganyan. O uwi ba kayo ng probinsya? Di ba meron mga trip when it comes sa barko, di ba? Baka magagano kayo. Sa iba is may mga pag-usap pa related to money, property, mga mana, yung inheritance, no? Or may mga pagwawagi or may darating talaga na blessing sa iyo, no? Sa iba, sa inyo. Sana lahat makuha nyo to, no? Pero mag-ingat ka pa rin dito. Kasi dito sa nakikita ko, it comes sa bird, tsaka si boat, may tao na makasarili at sakim. And happiness. Happiness is coming. May mga magagandang magaganap o mangyayari sa buhay mo. Sa nakita ko si dito, andito rin yung point, dito sa bear, tsaka ito, may tao na magaling lang siyang magsalita. Puro salita lang, kumbaga. Sana hindi ikaw ito. Kumbaga, puro lang siya salita. No? Wala, kulang sa gawa. Kumbaga, nahando sa point. Or pwedeng nabibigo. Ganyan. Or pwede nagmamalaki. Sa iba naman sa inyo, there's a beautiful things happen into your life. May mga ibon ba kayo? May mga kasiyahan, celebration, maybe you will enjoy the fruit of your labor, o may mga achievement, malaki man o maliit, pwedeng doon sa point na yun. No? Eh, naku po, may broken bridge ka. Unsuccessful outcome to a problem. Dito sa sitwasyon mo is there's a delay situation. No? May mga madidelay na sitwasyon, may mga unexpected situation, maaring magkakaroon ka ng mga pagpaplano na hindi pa sa ngayon mangyayari, ganyan, hindi pa magsasucess. Siguro, pagdating dito kay Broken Bridge is strategy. Kailangan always have an option. Option 1, option 2, option 3. Pag hindi naging okay yung 1, sa 2 ka. Hindi okay yung sa 3 ka. No, nandun yung point na yun. And also, dito sa sitwasyon na to is maaring may mga pangako na hindi matutupad. Pwede ikaw yung nangako, or may taong nangako, or may taong mangangako na hindi magaganap o mangyayari, no? Hindi niya mapapanindigan. Plenty of material things, congrats. Kung tinan mo dito, may negative and positive ka, no? Sa iba sa inyo. Also, this is a blessing. Mahilig ba kayo sa pinyam, saging, apple, peras, berries, kiwi, kung ano man mga fruits na ano, o baka naman kinakailangan na ano, no, ng maging healthy lifestyle kayo sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, medyo may pasaway, no, pagdating sa pagkain. Sa iba naman sa inyo, ingatan nyo na lang, ano, ikaw or someone who's connected sa'yo kasi may family rin tayo, di ba? Tapos, yung iba naman sa inyo is there's a maintenance situation. Ibig sabihin, may maintenance o may panghabang buhay na kailangan gamutan. No? Kaya wag yung kakalimutan yon. No? Pwede na handun yung point na yung mga hidden na sakit o ill pa na pwedeng lumabas pag hindi naagapan. Mag-ingat na lang kayo. No? You need to be very careful. Also, the flower is a caring or careful, nurturing situation din kasi, no? Sa iba sa inyo. Pwedeng iba sa inyo, welcome to December, is nandun din yung point, maaring lamigin kayo o magkakasakit kayo, sipon, lagnat, ubo, masakit yung throat, lalamunan, maaching, garalgal, may thyroid, kung ano man yung related to a throat, yan ang iba sa inyo. Makabahing ng bahing,
Baka habang kumakain, nasasamid, ingat lang din, ano? Tingnan natin. Energy ni Taurus. But still may blessing ka ha, dito ha. Sa iba sa inyo. Congrats sa iyong blessing na magaganap o mangyayari. Pwede may ipapadala sa universe na tao, di ba? To give that blessing. O kaya is magagaling siya sa trabaho mo, magkakaroon ka ng mga overtime, tataas yung sahod mo, malaki o maliit yung bonus mo, mga ganyan. O kaya may mga opportunity na darating sa'yo, yun, that is a blessing. Ano? Madali man siya, wag kang mag-aalala, no? Kasi mangyayari siya, kasi matatagto, si Boot tsaka si Baul, no? Tsaka si Happiness, andito rin. May mga nagibang pangarap ba kayo? Kasi dito parang may mga nagibang pangarap. Or sana wag naman magiba, di ba? Yung bahay nyo, lupa, bahay, ingatan nyo, no? Baka may mga butas yan, magpaparenovate ka ba, bibili ka ba ng bahay, o baka kailangan asikasuhin, kasi lalo na pag may darating na mga unexpected na bagyo, lindol, di ba? Kaya ingat din kayo, ha? I-ano nyo nating advance na kayo. Your energy. Okay, pagdating sa iyong energy, may mga bagay ka daw na pinag-iisipan. Kumbaga marami ka talagang iniisip, no? Na parang you have a creative idea na you want to make it reality. Yun nga lang, hindi ko alam bakit puro isip lang, no? Parang doon yung point na madam, sana ganito, sana gano'n, sana gano'n. Parang ang dami mo lang iniisip, kaso hindi ko nakikita yung movement niya. No, hindi ko alam kung napanghihinaan ka ba ng loob, nagkakaroon ba ng blockage, o may mga bagay ba na hindi mo, parang hindi naman kasi pwedeng isang baksakan yun eh, no? Siguro step by step, 1, 2, 3, kung ano man yan, diba? Una-una lang, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is, kailangan nyo rin minsan ng alaga sa sarili, no? Huwag niyo kakalimutan na hindi alagaan yung sarili niyo. Pag napapagod na kayo, magpahinga kayo, mag-relax kayo, mag-holiday kayo, mag-resting time kayo. Kasi mas mahirap yung magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, hindi muna magagawa yung mga dapat gawin mo at hindi ka makapagpapapokus. Okay? Hanggang na yung point, when it comes sa yung energy is hindi ko alam kung ikaw or someone who's connected sa'yo, pwedeng may tao na magkakaroon ng pagtatampo. No? Either magtatampo ka, may pagtatampo, ganyan. May mga tao or ikaw o may tao na medyo magiging over-emotional, overreact, over-exage, no? Mga ganon. O kaya naman is, may mga, sa iba dito, ano to may mga bagay na hindi mo siya maiintindihan o hindi kanya maiintindihan. May mga hindi pagkakaintindihan na sitwasyon, ano, sa iba sa inyo. Kung sino man yan na kukonek sa'yo, pwedeng lalaki, di ba? Sa iba. Or pwedeng ikaw ito sa kanya. Kung ano man yan, ano, sa iba sa inyo. Kumbaga, maguguluhan ka raw. Tingnan natin ang parating kay Taurus. Or marami ka lang iisipin. May mga bagay ka na gusto mo i-pursue pero hindi mo magawa. Medyo moody yung situation mo, no? Medyo moody siya. Sana wala kayong sakit kasi may naglo-low energy yung nakikita ko sa'yo dito. Yan, medyo kung may mga sakit kayo sa puso, ganyan, ingat na lang din kayo. Sa dibdib, ingat na lang din kayo. Ganyan, ano, basta mag-ingat kayo. Kung sino man, medyo mood or may mga ini-imagine yung iba. Parating kay Taurus. Delikado to. Mukha mapupupuan ng anak ko. Ay, sorry. Sabi ko na nga, be. Lakas ang pakiramdam ko talaga. Diba? Nagpupuyo anak ko. Parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo. May tao
na magkakaroon kayo ng getting together or union or may pag-uwi eh. Pag-uwi or uuwi, parang ganun. Yun na nakikita ko dito. Yan. Pwedeng ikaw or pwedeng someone who's connected sa'yo, papunta sa inyo o pauwi sa inyo. Diba? Malayo man o malapit yan. Pwedeng ikaw, das ibang bansa ka, uwi ka ng Pilipinas, uwi ka ng probinsya, uwi ka kalapit baryo or someone, kapamilya man yan o ano, pauwi. Babalik papunta sa iyo, pwede na sa ganun sa point. And then also, parating sa iyo is merong sitwasyon daw na biglaang ma-excite ka o may mga biglang excitement situation happen into your life sa iba sa inyo. Pero, because of that excitement, may kapalit, parang magkakaroon ng disappointment. Hindi ko alam bakit eh. Pero, after nung excitement or happiness situation, malaki man umalit yun na, mayroong disappointment na magaganap. Pwedeng halimbawa, may mag-aaway, mayroong hindi magkakasundo, o kaya is may mangyayari na malulungkot, o basta may mga ganun sitwasyon. Ako nakikita dito. Andito rin yung point na parang may taong magre-regret siya sa nakikita ko dito. Either ikaw or someone is magre-regret. Siguro, ay nako, bakit ba kasi ako umuwi dito? Bakit ba kasi ako ganito? Bakit ba kumunik pa ako? Bakit ba ganito? Bakit ba ganito? Or maybe ikaw, ganyan. May mga mangyaring you will regret sa iba sa inyo. And then also, is may pag-iwas eh. Hindi ko alam kung sino iiwas, ikaw. Bas, may taong iiwas o may pag-iwas na magaganap o mangyayari. Sa iba naman sa inyo is, yun nga, may mga biglaang magaganap. Alam mo, mayroon ako nakikitang dalawang babae, tsaka dalawang lalaki. Hindi, tatlong lalaki actually to. Pwedeng isa ka doon sa mga yun, or vice versa siya ha. Ganyan. Halimbawa, sinabi ko, dalawang babae, tapos tatlong lalaki, isa ka doon sa may isa ka doon, di ba? Sa lalaki na yun, or sa isa ka sa babae, or vice versa, dalawang lalaki, tatlong babae, pwede yan. Basta vice versahin mo. Yun. May nakita akong ganun. And then also, is, yun nga, may pabalik, ako nakikita. Sa iba dito, meron ka daw sitwasyon na gagawin mo sana, pero mapanghihinayangan mo. Parang either gusto mo siyang gawin muli, or gagawin mo siya, or a-actionan mo siya, or project yun, creation, passion, pero parang, hindi ko alam bakit, parang hindi mo magagawa at mapapanghihinayangan mo yung sitwasyon na yun. Halimbawa, inofferan kita na, uy, may trabaho dito, sa tingin mo, pero hindi ka pwede, ganyan. Nakakapanghinayang naman talaga, diba? Yung mga example ko lang, yun ha. May malalaman ka raw. Either may marireceive ka na text message, communication, or news. Yan, may malalaman ka. Ano mo, ang daming tao eh. Hindi ko alam kung bakit maraming tao sa part mo. Hindi ko alam kung why, but there's a loss situation. Kung ano, may loss situation ka eh. There's a loss situation. Ibig sabihin may aalis. Ayoko naman kayo mawala ng pag-asa. Pero, ang nakita ko dito is, marami ibig sabihin ng loss Loss of hope, loss of someone, ibig sabihin, nawala, kinuha na ni Lord, o kaya lalayo lang siya, magdi-distance lang siya, or tatalikuran ka niya, or tatalikuran mo siya, vice versa. Basta, there's a loss situation, valuable things, marami ibig sabihin ng loss, ha? Yan, yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, is, magkakaroon ng hindi mga pagkakaunawaan related sa mga taong nabanggit ko. No? Maaring is dalawa doon, apat doon, or lahat yun, may mga ganon. May mga conflict, malaki man o maliit yan, may mga depression, iba dito sa separation, or mga lungkot lang, pwedeng sa iba, mga lungkot, or maaring na sa point na malilito ka sa sitwasyon. Yan.
may mga pagkalitong sitwasyon magaganap o mangyayari. Ang nakikita ko pa nga sa inyo, parang may isa sa ayos kayo. Or may kinakailangan kayong planuhin or paplanuhin dahil gusto niyo siyang maisaayos. No, pwedeng na doon sa point na yan. Bakit ang lungkot mo talaga? Nasa ospital ba? Pwede na suporta, no? Sana hindi kayo lahat na ospital. Kasi dito is either check up or something. Pwedeng ganun. Sa iba, no? Malabo na mata nyo, no? May sakit ba kayo sa mata? Yan, may mga ganong sitwasyon. Ako, may mag-i-end, sa buhay mo. Huwag na natin pahabain. Anak, dito tabi. Dapat iwasan ito, Taurus. Okay, dapat iwasan. Dapat mong iwasan mo, syempre yung hindi mo pahalagahan yung pera mo. Tama, puro pera to. Yung hindi mo pahalagahan yung pera mo, hindi mo pahalagahan yung trabaho mo. O yung mga opportunity na darating sa iyo. O yung mga meron ka sa ngayon. No? Yan. Yung mga nasa paligid mo, kung ano may meron ka ngayon, pahalagahan mo. Siyempre yung sarili mo, pahalagahan mo din. Iwasan mo na ma-stuck ka. Yan, iwasan mong tamarin ka, iwasan mo yung mga taong matitigas ng ulo or being matigas ang ulo. Yan, iwasan mo yung mas stagnant ka or maging irresponsible ka in some aspect of your life or yung mga taong irresponsible. Siyempre, kung may mga sitwasyon na nagdadalawang isip ka, nasa sayo na yan, choice mo na yan, di ba? Sa iba sa inyo. Pero minsan kasi, you need to take a risk, no? Sa iba sa inyo. Meron ako nakikita na hindi ko alam kung nagagamble ka ba or may taong nagagamble. Ganyan. Wag na lang din kayong mag-gano na, no? Hindi rin kasi makakagod yun. And then also, yung mga ma-disorganize ka talaga. Yan, tulad na pera yan, di ba? O kaya sa trabaho, ma-disorganize ka, iwasan mo lang. Kailangan, you need to focus, control, and balance. No? Kailangan mo i-evaluate yung mga bagay, ano? Parang alam mo kung magkano yung mapapasok sa'yo, magkano yung matitira, magkano yung dapat ilabas. I-evaluate mo na evaluate. Pero kasi, well, pera niya naman yan. Hindi ko naman pera yan eh. Pero, it's up to you na lang. Na doon sa point. Pero tingnan pa natin yung pera nyo. Sa nakikita ko sa inyo. Kung may mga kailangan ikat, more on chaos, iwasan mo rin, syempre, yung sarili mo, isa rin yun, ma-imbalance ka. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sa panahon ngayon, ang bilis lumabas ng pera, pero as long as may strategy ka sa buhay, love, masusurvive ka. Kumbaga, wag kang sa buhay kasi, hindi mo kailangang makampante. Kasi, hindi natin alam, diba, kung hanggang saan at hanggang kailan yung blessing na nakukuha natin. Malaki man o maliit yan. Okay, kung ikaw is single. Kung single ka, ang nakikita ko sa'yo dito is either may isa o dalawang tao ako nakikita dito, no? Yun. Isa dito pabalik eh. Na mararamdam mo na nagbibigay effort talaga siya sa'yo. Isa doon or both sila. Sa nakikita ko dito, hindi yung caring, love, effort, and kaso may magbabago daw. Magkakaroon ng pagbabago. Isa sa kanila magkakaroon ng pagbabago. Either ikaw yung magbabago or isa sa kanila magbabago. As in, magbabago. Okay, kung kayo naman nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, nagkaroon ng paghihiwalay sa nakita ko dito. Kasi alam mo yung nandun yung point na siguro sa iba sa inyo, pa kayo, marami pa kayong mga plano talaga sa buhay o yung isa naman sa inyo mas nagkakaroon ng interest sa iba. Kaya rin kasi siguro nagkahiwalay. Dumating na rin kasi sa point na isa talaga sa inyo is sobra nang napagod. No?
Yun, nakikita ko sa'yo dito. Oo, nandun yung pagpapahalaga, pagmamahal, pag-aaruga, pero dumating yung point na pag-iwan din sa ere ang nangganap o nangyari sa iba. You give your effort talaga pagdating dito sa connection nito or siya. Both naman kayo, ganun eh. Yun nga lang, syempre, hindi mo maiiwasan na, lalo na pag naging matagal na din kasi kayo, di ba? Ang dami magbabago eh. 9, 5, 10, 2, 14, o how many years man kayo niyan, no? Yung nakita ko sa'yo, pwedeng 8, 7, something. Kung ilang years yan. Months man yan. Weeks man yan. Yun na nakita ko dito. Pero ang nakikita ko dito, kahit na nagkahiwalay kayo, darating yung time, may pagbabalik na magaganap. Yun na nakita ko. Pagbabalik muli. Kung kayo naman is may third party relationship, oo, kasi alam mo sa sarili mo na may third party. At halatang halata. Kasi minsan, hindi na talaga kayo nagkakaintindihan. Sometimes you feel rejected. Handun yung lungkot. You feel abandoned. O kaya naman is may mga pag-iwas na rin talaga. Di ba? Pag nag-uusap kayo, may mga pag-iwas. Di ba? Nandun sa point na yun. Well, it's your choice naman din dito. No? Kung gusto mo mag-heal when it comes to yourself, huwag mo kakalimutan yung sarili mo. 'Di ba? Kung hindi mo siya mahiwalayan, kung pabalik-balik kayo, kasi pabalik-balik din siguro iba, pero basta wag mo kakalimutan na yung sarili mo to focus o to love, no? Yun ang nakikita ko sa dito. Kung kayo naman is walang third party relationship, bago lang ba kayo? Either kayo is bago, nandun yung point na, hindi ko alam kung LDR yung iba, nandun yung satisfaction when it comes to this connection. Nandun yung love, caring, nandun yung pagbibigay ng effort ng isa, nagkakasundo naman kayo. No, handun yung may mga nagkakaroon ng ayunan, no? Inaayunan mo siya, inaayunan ka niya. Handun yung may mga deep feelings or deep connection yung iba sa inyo. Yun nga lang, may mga konting sitwasyon, hindi ko alam kung isa sa inyo is may sakit or may mga mararamdaman na lungkot ang isa sa inyo, no? Or in this connection. Yun nakita ko. Handun din yung point na pwede rin kasi na isa sa inyo is may mga bagay na binabalik-balikan. Hindi ko alam kung ikaw or siya, may mga bagay o sitwasyon na binabalik-balikan. But still, may mga excitement akong nakikita pagdating sa connection na walang third party. Alam mo, dito may magbabago. Pinarningan na agad. May magbabago. Money. Money and trabaho to Okay, when it comes sa iyong money and trabaho. Pagdating sa iyong trabaho, sa trabaho mo, is pwedeng may mga kasamahan ka or maybe yung company mo o yung pinapasukan mo is hindi nagiging good, no? Pwedeng may mga conflict, may mga pangloloko, may mga pandaraya, may mga panggagamit, may mga panglilinglang, panggagancho, mga ganyan, no? O mga nagkakaroon talaga ng mga hindi magagandang nagaganap o nangyayari or mangyayari, no? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, sa pera mag-ingat ka na lang din sa pera, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Sana mas maging organized ka pa this time sa paghawak ng iyong kaperahan. Pwede rin kasi na you're doing your best para sa iyong responsibilidad na nakaaklang sa iyo, no? Pwede na handon sa point na yon. Ang nakikita ko sa iyo kasi is hindi panghabang buhay yung blessing na darating sa atin. Kasi minsan, parang patak ng ulan. 'Di ba? Ganun nangyari. Kaya kung ano yung meron ka ngayon is please, ano nyo yung trabaho mo, yung pera mo, ipunin nyo, i-digest nyo, pahalagahan nyo, as in.
Kasi, hindi natin alam kung kailan uli darating yung magandang blessing, di ba? Yun na nakita ko sa'yo. Sa iba sa'yo, maaari may mga pagkakagastusan kayo, di ba? Maaari may mga travel, lakad-lakad, labas-labas, mga ganun. Sa iba naman, meron akong nakikita na kurap. May taong magsisinungaling, may tao na sana hindi kayo materialistic, may tao akong nakikita na makasarili or sakim, meron din akong dishonest, no? Mas lakas sa inanuhan nyo ha, maging aware kayo ha, basta pagdating sa pera. Meron din ako nakikita na, ano tawag dito, gagamitin ka o ginagamit ka, parang ganun, sa nakikita ko. Sa iba, alam mo yung either there's a gold digger na sarili lang talaga niyang iniisip niya, na kabig lang ng kabig, pwedeng nandun sa point na yun. No? Well, kung ano yung pagkaka-interpret nyo doon sa point na yun, yun. Basta, may ganun ako nakita, and you need to be very careful na lang din, Basta pag napag-usapan ang pera, nako po, maging matalino ka talaga. 'Di ba? And you need to be stable pagdating sa pera. Basta maging organized ka ha, kasi may mga pag-aaway din ako nakikita o kaguluhan na pwedeng maganap o mangyari related to a money or work. Arigatou naman, God bless.